Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at muli welcome po sa ating Time in the Word. Tayo nagpupuri at nagpapasalamat ho sa Panginoon sa kanyang patuloy na kahabagan ho sa atin. Saan tayo ho ay merong kalayaan na makapag-aral ng salita ho ng Panginoon at gayon din ay patuloy ho na lumalim sa pagkakilala at ating pagmamahal sa ating Diyos. Ilan ho muna mga announcements and reminders para sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Last Sunday, purihin ng Panginoon sa biyaya niya sa mga natapos nating gawain. And also, ay nagkaroon ho tayo ng second installment ng ating Pika Pika Fellowship. It's been a wonderful time. Hanggang more or less, hanggang 8 or 9 p.m. ay nandito pa yung ibang mga kapatiran. And it's just a wonderful time. Not just having food, but also, hindi lang basta kwentuhan, kundi nandun yung mga tanong, kung saan ay mga questions, answers patungkol sa salita ng Panginoon. And again, hindi ho kontrolado ng isang tao, kung hindi mayroong mga ideas and inputs from other brethren. So it's a wonderful, wonderful thing. And bilang bilang pastor, ay it's a joy na makita na hindi lamang ang mga manggagawa, particularly ang mga manggagawa sa pangangaral, ang may kakayahan na mag-handle ng salita ng Diyos, but also mga kapatiran ay nakikita natin na they are able to process yung mga tanong and to lay down biblical principles kung paano tatalakay, paano kumbaga aatakihin or i-deal yung mga questions or situations na nagra-rise up and maging mga follow-up questions. So again, napakaganda na time kung hindi pa ho kayo nakasama sa ating Pika Pika Fellowship, I'd like to encourage you to do that. At nawa ho ay maging blessing po ito sa atin. And then this coming Sunday, pag-pray po natin ang ating gawain. Syempre yung ating Sunday school, Sunday morning and Sunday afternoon worship service. And parating na special event sa Monday, September 16, yan ho ay ang kasal ng bunsong kapatid ng aking asawa, ni Sister Jonah, ang kasal po ni Sister Claire at ni Brother Chad. Pag-pray po natin yan and nawa ho ay pagkaloob ng Diyos ang buting panahon at maayos ho na programa sa buong hapon ho na yun. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Kung meron ho kayong mga prayer requests ay nawa ho ay pwede nyo i-message sa ating mga group chats para ipag-pray natin ng mga. So, by the way, hindi ko makalimutan, isa pa hong announcements, nagsimula ho ng ministry, ang ating kapatid is Brother Boy Jose, and this is Faithful Bible Truths, and yan ho ay isang YouTube channel. We'd like to encourage everyone and anyone na makakapakinig nito o makaka-access ito, please do subscribe and i-share po natin sa iba. Ito ho ay YouTube channel na kung saan naglalaman at naglalayo talakayin ang mga iba't ibang mga subjects sa loob at labas ng iglesia from a biblical perspective. So muli ay sinisikap ho na weekly ay nakakapag-upload and nawa ho ay suportahan ho natin ito at share ho natin sa iba. Lalo na isa ho sa mga main na objective nito ay bigyan pansin itong very very much na talamak na maling doktrina ng obligatory tithing sa mga Kristiyano sa Bagong Tipan. So pray ho natin yan, suportahan ho natin kung maaari ho ay mag-subscribe tayo at share po natin sa iba. Okay, so yun ho muna ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho muna ay dadako ho sa atin hong panalangin bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayon. Let's pray.
Panginoon Diyos, aming Ama, sa langit kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa biyaya at katapatan mo. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa mga patuloy mong pahabagan sa amin na tunay, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay tapat, dahil ikaw ay mahabagin, dahil mahaba ang iyong pasensya, o kaya kami ay nakapagpapatuloy. Tunay, O Diyos, kung mamarkahan mo ang kasalanan, sino ang makakatayo? Wala sa amin, wala kahit isa man sa amin, Panginoon. Ngunit ikaw, O Diyos, ay mahabagin. Your mercy is new every morning and great is your faithfulness. It's of your mercy that we are not consumed. Salamat, Panginoon, sa napaka-biyaya mong, napakatindi mong biyaya sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siya ang namatay sa krus at muling nabuhay upang kami ay tubusin. At sa pamamagitan nito, Panginoon, hindi lamang kami basta napatawad, kundi, O Diyos, anong biyaya na meron na pinagkaloob mo na kami ay inampun mo sa iyong pamilya na pwede kaming tumawag sa iyo na aming Ama. And Lord, amin pong hinihiling as we desire to as we seek to obey your command na kami ay lumalim pa, lumago pa sa pagkaalam ng iyong mga katotohanan. Pagpalain po nawa ang effort namin ngayon ng pag-aaral. Tulungan po ko bilang tagapagturo at bawat isang makikinig as we study about the Holy Spirit. At nawa, O Diyos, ay lalo kaming magkaroon ng appreciation sa iyong mga katotohanan. Ito'y hindi lang basta maging impormasyon na alam, kundi, O Diyos, maging mga katotohanan na nagtatransform ng aming mga buhay, palapit ng palapit sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Patawad po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Ingatan mo po kami sa buong pag-aaral na ito. Marami pong patuloy na hinihiling ang iyong biyaya sa aming mga kapatiran. Alam mo po ang bawat kalagayan, O Diyos, at nawa kahabagan mo at ang mga anumang mahirap, mabigat o anumang mga sitwasyon ay patuloy mong gamitin upang kami ay ilapit sa iyo. At lahat ng ito ay dinadalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, dumako tayo sa ating lesson. And hayaan nyo lang po na i-transition ko sandali. Medyo naghahang ng kaunti. Ayun. So again, Faithful Bible Truths. Please do visit the YouTube channel. Watch those videos and subscribe and share po sa iba. So ito ang ating lesson, Doctrine of the Holy Spirit, lesson number 17. We will be finishing yung indwelling ng Holy Spirit ngayon. But sisimulan natin yung topic about the filling, yung pagpuspos or pagpuno ng banal na spirito sa mga mananampalataya. So balikan natin, natin pinag-aralan the work of the Holy Spirit. Pinag-aralan natin, well, noon pa pinag-aralan natin yung person of the Holy Spirit, the deity of the Holy Spirit. Ngayon naman, the work of the Holy Spirit is involved indeed in the physical world, in the human community. Yung work ng Holy Spirit sa incarnate word, ang ating Panginoong Kristo, sa written word. Again, the scriptures given by inspiration of God, inihiningahan ng Panginoon, and very much involved ang banal na spirito dito. And then the work of the Holy Spirit in the believers, we studied about the baptism of the Holy Spirit, and meron itong primary and secondary meaning. Primary, these are the two events doon sa time ng Pentecost sa Acts chapter 2, and then doon sa conversion ng sambahayan ni Cornelius sa Acts chapter 10. Two particular events na tinawag na nahandoon ang baptism of the Holy Spirit. And then sa ayon sa 1 Corinthians chapter 12, we are all baptized into one body by the Spirit. So this is the enjoining of every true believers of the gospel sa iglesia, sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And now, nandito tayo sa seal of the Holy Spirit, yung selyo, o sa ibang translation, yung tatak ng banal na Espiritu. Ang key passage dito, Ephesians chapter 1, verse number 13. Ang sabi ni Apostol Pablo, in whom ye also trusted, after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom, and ang tinutukoy doon ay ang ating Panginoong Kristo, after that ye believed. After, pagkatapos manampalataya, hindi a few months after, pagkatapos mismo, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So now, this passage is very much jam-packed ng napakaraming magagandang mga katotohanan. Pero i-point out ko lang there is a universal coverage of all believers in the sealing of the Holy Spirit.
all true believers, lahat ng tiwala, lahat ng nanampalataya ng tunay sa Ebanghelyo ni Kristo are sealed with the Holy Spirit. This is an objective blessing ng banal ng ating kaligtasan, I should say. Ito yung objective blessing sa lahat ng mga tunay naman na pananampalataya. Bawat isa ay sealed with the Holy Spirit. And the word na ginamit sa verse number, kung naalala nyo yan, sa verse number 40, which is the earnest of our inheritance. The Holy Spirit is the earnest, and the Greek word na ginamit is the Greek word arabon. Ang ibig sabihin is pledge, that is a part of purchase money or a property given in advance as security for the rest. So again, atong punto, all believers upon believing the gospel have been sealed by God as mark of God's own possession. Nagpapakita pagmamayari ng Panginoon, purchase property yan. And then the seal of the Holy Spirit Himself is the guarantee of all salvation blessings. Paunang bahagi ng kabuuan ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon para sa atin ay ang banal na Espiritu. So, nandito tayo ngayon sa indwelling of the Holy Spirit, pagtahan ng banal na Espiritu. Now, ang current new use, kapag sinasabing nahandyan ng banal na Espiritu, laging it's power. And kung naalala nyo, almost synonymous sa lumang tipan particularly, ang Holy Spirit and ang power. O lagi silang magkasama, pero hindi sila iisa. So, nakapag-aral natin yun ng mga nakaraan. Pero sadly, ang dominant note today, pag napag-uusapan ng patungkol sa Holy Spirit is power. Now, walang problema doon sa power, pero in terms of wonders and miracles. And as we will see, hindi man full blast, pero makikita natin na ang pangunahing kapangyarihan ng banal na Espiritu sinusupply sa mga Kristiyano is for sanctification and not to do wonders and miracles. Point, no word captures more fully the intimacy than indwelling, nakatahan. So napaka-intimate. Hindi lang tayo basta sealed by the Holy Spirit. The Holy Spirit indwells the believer. Na hindi lang siya basta isang parang inanimate object na nahandyan lang. Siya ay isang persona na nakatahan sa mga mananampalataya. Now, ang religious use ng word na seal sa templo, it is here that God is pleased to localize dwell, hindi seal. Yung dwell ay ibig sabihin na doon yung localized presence ng Panginoon. Again, example sa temple noon sa Jerusalem sa Old Testament, doon yung Shekinah glory, yung localized presence ng Panginoon. It is the theme of God's dwelling in the temple that the New Testament applies to the Holy Spirit. So again, yung presensya ng Panginoon sa templo sa Lumang Tipan, yun yung idea na kung saan in-apply sa Bagong Tipan pag nahandoon ng banal na Espiritu sa mga sa iglesia at sa mga mananampalataya. The New Testament gives prior significance to the church as the inhabitation of the Holy Spirit. Again, the Holy Spirit dwells in the church. Madalas ang nabibigyang pansin ay yung individual, which is also true. Bibigyan natin ng pansin niya sa ating pag-aaral. Pero sadly, nabibigyan din emphasis yung patungkol sa individual believers are indwelled by the Holy Spirit at the expense of, at hindi nabibigyan ng pansin ang buong iglesia na tinatahanan ng banal na Espiritu. So, the Spirit's indwelling marks out the church's temple identity. 1 Corinthians 3:16, naalala nyo, two weeks ago, wala tayong time in the Word last week, 2 weeks ago, pinag-aralan natin ito na ang context ito, ang tinutukoy dito is the church at Corinth, not individual Christians. So, that is the context. Know ye not, at yung ye, it is pertaining to the whole church, that ye are the temple of God. So, yes, as a collection, as in a corporate sense, church, not the building, but the people are the temple of God in a very, very special sense. And that the Spirit of God dwelleth in you. So again, dito pa lamang ay meron ng maganda ng bigyang pansin yung hindi tamang kaisipan, yung basta ako ay saved, ako ay Christian, na sa akin ng Holy Spirit, hindi na ako nasama sa church, ayoko sumampo. Again, that is unbiblical, and then pangalawa, you are excluding yourself from this
na napakaganda at napakahalagang katotohanan na ito, na ang corporate church, ang mga Kristiyanong natitipon, ay templo ng banal na Espiritu. If any man defile the temple of God, so dito ay yung yung church sa Corinth ay temple of God, templo ng Panginoon. At kung defile daw ito, that is, tinisira ang templo ng Panginoon, ang mga mananampalataya, ang particularly ang lokal na iglesyang ito, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. And again, ang context ng 1 Corinthians chapter 1, 2, 3, 4 is about church division, and in that ay nagkakaroon ng pagsisira sa church, in that local church, and God said, sabi through Apostle Paul, yung sumisira sa church, him God will destroy. Hindi baliwala sa Diyos ang gumagawa ng kamalian laban sa kanyang iglesia. Number 2, the Spirit's indwelling necessitates a church with proper order. Kunahan dyan, ang banal na Spirito and the Spirit of God is the Spirit of order, ay merong kaayusan na hindi natin pupuntahan ng church polity sa usapan ngayon, pero gusto ko lang tukuyin particularly sa Ephesians 2 verse 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. So again, kabilang na kayo sa pamilya ng Panginoon, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. So verse 20, handito yung order na kung saan ang pinakapanulokang bato ay si Kristo, and then ang pundasyon ay yung na kung saan nakatayo ang iglesia ay yung apostles and prophets. So muli ay isa sa mga madalas natin kailangang i-stress dito, yung iba ay nakiklaim kami ang totoo kasi mayroon kami mga apostles and prophets. Tayo din naman, meron tayong mga apostles and prophets, pero patay na sila. Okay? Patay na sila. Tapos na yung kanilang opisina. And by the way, dito sa Ephesians 2 verse 20, malinaw dito na ang kanilang ministry is foundational. Foundational. At ngayon ay patayo na ang church, kompleto na ang revelasyon ng Panginoon in Scripture. So, yung kanilang opisina ay expired na, and but again, kinikilala natin na merong mga apostles, merong mga prophets. And how do we hear them? Through their testimony sa salita ho ng Panginoon. Now, hindi lamang the Holy Spirit indwells the church corporately, but the Holy Spirit dwells in the believers individually. Nakatahan ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya individually. Galatians 4:4, but when the fullness of time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of sons. Again, tayo ay tinubos ng Panginoon upang matanggap natin ang pagkaampon bilang mga anak. So maling-mali pa rin yung tinuturo ng iba na lahat ng tao ay anak ng Diyos. That's wrong. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Sapagkat malinaw sa verse 5, sa verse 4, pinadala muna si Kristo para mamatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay tubusin, to redeem them that were under the law. At dun pa lamang that, so prerequisite ang redemption, that we might receive the adoption of sons. Doon pa lang magkakaroon ng adoption. Verse 6, and because ye are sons, dahil tayo ay mga anak, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Isinugo ng Ama. So again, napakaganda at napakatamis isipin na nung tayo ay naligtas, God Himself sent the Spirit into your heart. God Himself sent His Spirit into our hearts. And therefore, we can cry, Abba, Father. So pag tumawag tayo sa ating Diyos na ating Ama, please remember that this is not just religious language. Hindi lang to traditional language. This is language based on truth. Merong katotohanan na tayo ay tinubos, at tayo ay sa atin isinugo ng Ama ang banal na Espiritu at nakatahan sa atin, and we can cry to Him, Abba, Father. Wherefore,
Thou art no more a servant but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Again, another passage na puno na naparaming katotohanan, but we do not have time para himay-himayin po yan. Now, let us look at some truths about the indwelling of the Holy Spirit. Number one, the Spirit indwells, personalizes the presence of Christ to the believer. Yung presensya, yung pagtahan ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya ay pinapersonalize yung presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat mga Kristiyano. Romans 8 verse 9, anong sabi? But ye are not in the flesh, but in the Spirit. So dito, pag tinignan nyo yung previous verses mula verse, nagkakamali, verse 5, 6, 7, and 8, ay meron lamang dalawang uri ng tao, carnal and spiritual. At hindi ito yung carnal na Kristiyano, hindi yun ang sinasabi dito sa Romans 8. Kung hindi carnal, meaning unsaved, and spiritual, meaning saved. At dito, ang sabi sa verse 9, but ye, talking to the Christians, are not in the flesh or carnal, but in the Spirit. If so be, ano daw yung palatandaan? That the Spirit of God dwell in you. Kung nakatahan ang banal na Espiritu sa isang tao, siya ay siya ay sa Panginoon. Ano? Siya ay sa Panginoon. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So, dito makikita natin, ano, interchangeable, yung iba masyado nahahang up sa pag-iiba ang words. Spirit of God and the Spirit of Christ pertain to the same thing. Hindi ho yun magkaiba. He is none of his. Kung wala daw sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, kahit baptist pa siya, kahit 10 beses pa siyang sumunod sa sinner's prayer, hindi siya tunay na mananampalataya, wala sa kanya ang banal na Espiritu, hindi siya kay Kristo. Ang kailangan ay tunay na magsisid manampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo at siya ay magiging anak ng Diyos at tatahan sa kanyang banal na Espiritu. And if you have the Spirit of Christ, you are Christ. Pero pagdating sa verse 10, and if Christ be in you. So dito, the Spirit of Christ, if any man have not the Spirit of Christ, pertaining to the Holy Spirit, he is none of his. Pero pagdating sa verse 10, andun yung pag-switch ni Apostol Pablo, and if Christ be in you. So hindi niya sinabing Spirit of Christ, diretso, if Christ be in you. So yes, ang ating Panginoong Kristo ay nakaupo sa kanan ng Ama, pero nahandun yung kanyang personalized presence maging sa mga tunay na mananampalataya. And how is that? Because of His Spirit that dwells in us. So if the Spirit of Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. So this is true for every individual believer. Sa bawat isang tunay naman ng palataya, ito ay totoo. It is our claim to life now and ultimately to the resurrection life. Ito yung meron tayo sa buhay na ito. Again, habang narito tayo, nasa atin ng banal na Espiritu na siyang patotoo. It is the earnest of our inheritance. And ultimately, it is our assurance na meron tayo o tayo ay makakaabot o makakarating sa resurrection unto life. So muling pagkabuhay. And as Paul said sa Romans 8, if the Spirit of God dwelleth in you, he that raised up Christ from the dead shall also raise up your mortal bodies. Bubuhayin tayo muli ng Panginoon. Ito pala yung kinote nating verse. Romans 8 verse 11, but if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. So muli, andun yung assurance or yung security, I should say, security ng isang tunay na mananampalataya na tiyak ang kanyang muling pagkabuhay kung nasa kanya ang banal na Espiritu ng Panginoon. Number 2, the Spirit's indwelling in the Christians basic enabling to live is the Spirit indwelling is the Christian's basic enabling to live the Christian life. Again, yes, Kristiyano na tayo, pero we do not live the Christian life sang-ayon at sa pamamagitan ng ating sariling lakas at kapangyarihan. No, hindi natin kaya. Tayo ay nakadepende pa rin lubha sa ating Panginoon, particularly sa banal na Espiritu na gumagawa, na nakatahan at gumagawa sa atin. 1 John 3 verse 24, and he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him.
And hereby we know that He abideth in us by the Spirit which He hath given us. So narito yung magkatabi, yung relationship between the Spirit that God has given us and the keeping of His commandments. So sa pamagitan ng banal na Spirit na katahan sa atin, ito'y nag-enable sa atin para sunod, para ingatan, para sundin yung mga kautusan at kalooban ng Panginoon. So anong punto? Because every Christian is indwelt by the Holy Spirit. Therefore, every Christian has the capability to live the Christian life through the Spirit. So hindi hopeless. And yes, maaaring meron tayong kapatiran ngayon, no? Merong someone na nakikinig ngayon or makikinig in the future na maaaring ang pakiramdam mo sa Christian life mo is a total failure, it's a total mess. Take courage. Kung totoo kang Kristiyano ay nakatahan na ang banal na Espiritu. For example, if there's that great struggle against sin at sinong Kristiyano ang walang pinag-i-strugglean, pinaglalabanan na kasalanan. So, can take courage. Nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Pag tumingin tayo sa ating sariling lakas, sigurado manghihina at manlulumo tayo because we know how weak we are. So, titingin tayo sa mga katotohanan ng Panginoon. Nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Hingin natin ang kanyang tulong, ang biyaya ng Diyos upang tayo magpatuloy sa paglakad sang-ayon sa kanyang kalooban. 1 Corinthians 6 verse 19, again, individually nakatahan ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya. What know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit which are God. So kanina sa 1 Corinthians 3, ang context daw church na temple na naman ng Espiritu. So 1 Corinthians chapter 6, ang konteksto naman nito ay individual Christians. So in a sense, individually as Christians ay ang mga mananampalataya ay tunay na ang mga tunay na Christian ay templo ng Espiritu. But again, in another sense, na nawala kapag ikaw ay hindi kasama sa iglesia, ay ang iglesia ay templo ng banal na Espiritu. Nahandoon ang banal na Espiritu. So the truth of the Spirit's indwelling is a great deterrent for sin and a great motivation for a God-glorifying life. Pag binikan niyo yung context ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, particularly ito binatalakay ni Apostol Pablo ay mga kasalanan na may kinalaman sa immoralidad. At gaano katalamak ang immoralidad sa panahon natin ngayon? Gaano katalamak ang pornography? Gaano katalamak ang mga panoorin at mga musika at mga bagay-bagay na taliwas at ayaw ng Panginoon. So again, magandang paalala sa bawat mananampalataya, alalahanin na tayo ay tinubos na ng Panginoon, pagmamay-ari ng Panginoon, at ang ebidensya nun ay ang banal na Espiritong nakatahan sa atin, and it can be a great motivation for us to live a God-glorifying life. So, nakita natin, at hindi naman ito exhaustive na pagtalakay ng indwelling of the Holy Spirit. Marami pa tayong pwedeng talakayin patungkol doon. Nevertheless, we'll go now to our next topic, which is the fullness of Spirit. The fullness o ang kapuspusan, ang kapunuan ng banal na Espiritu. Now, a note here, the blessing of and work of the Holy Spirit in the believer in salvation has both objective and subjective aspects. Medyo nahagingan natin ito sa mga dati natin pag-aaral dito sa church, pero pagdating sa mga blessings of our salvation, yung kalakip ng ating kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoon, merong ilang blessing na objective, and that is sa lahat ng Kristiyano, ito'y totoo. Then meron din namang subjective, and that is sa bawat Kristiyano, sa lahat ng Kristiyano, ito ay may varying degrees. Ayun, siguro masasabi natin na merong varying degrees. Sealing and indwelling are both objective blessings. Again, ang pagtatak ng banal na Espiritu, ito'y objective blessing. Walang Kristiyano, totoong Kristiyano, na hindi tinatakan ng banal na Espiritu. Kundi naman ang indwelling ng Holy Spirit. Walang totoong Kristiyano na hindi indwelt by the Holy Spirit. These are
objective blessings. True in all believers, with no difference or changing modes or intensity. Walang mas indwelt, walang mas sealed kaysa sa iba. It's just one thing, sealed and indwelt. Pare-pareho ang pinakabatang Kristiyano at pinakamahinang Kristiyano at doon sa pinakamatatag, pinakamalakas, quote-unquote faithful na Kristiyano, pareho silang sealed, pareho silang indwelt. Walang changing modes or intensity. Yun yung naalala, there is no command to be sealed or to be indwelt by the Holy Spirit. Walang utos. Magpaselyo kayo, selyuhan kayo naman. Walang utos. Wala ring utos na kayo ay magpatahan ng banal na Espiritu sa buhay. No, walang utos na ganun. Sapagkat this is objective blessing. Now, but there is a clear command to be filled with the Holy Spirit. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. So this is, pag sinerch nyo ho yung word na filled, kalimutan ko yung Greek word, pero ito ay imperative. That means ito'y pautos. Magpapuspos kayo, magpapuno kayo ng banal na espiritu. So ito ay pautos. Again, in contrast sa sealing and indwelling, walang utos sa ating ma-sealed and ma-indwelt. These are true objective blessings sa lahat ng Kristiyano. Pero pagdating sa feeling of the Holy Spirit, merong subjectiveness ito dahil meron tayong parte dito. Again, yung passage natin sa Ephesians verse 18, binasa natin kanina, Acts chapter 6 verse 3, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom ye may appoint over this business. Nakita natin doon sa Acts chapter, Ephesians 5 verse 18, ito yung utos. And then sa Acts chapter 6 verse 3, yung pagiging puspos ng banal na spirito is something na observable. May maoobserbahan ka sa isang taong puspos na, kasi inutusan ng mga apostol ang mga, so again, may problema sa early church, nagkakaroon ng pag-aaway-away, yung mga widows ng Greek widows ay napapabayaan sa daily ministering at lumapit sila sa mga apostol at ang sabi ng mga apostol, look ye out among you 7 men of honest report, nagbigay ng mga katangin, full of the Holy Ghost and wisdom, whom you may appoint over this business. Again, these are observable characteristics. So, being filled with the Holy Spirit is something that can be observed sa buhay ng isang mananampalataya. Now, there are some wrong views pagdating sa feeling of the Holy Spirit. Tingnan na natin ng, I believe, dalawa ang bibigyan natin ng konsiderasyon ngayong gabi. One is the higher life, or tinatawag technically na Keswick theology. Sabi ng GotQuestions.org, Keswick theology teaches that the Christian life consists of two primary crises, mga crisis, mga important two important stages sa buhay ng Kristiyano, or major turning points, the justification and sanctification, both of which happen at different times in the life of the believer. After salvation, one must have another encounter with the Spirit. Otherwise, he or she will not progress into holiness or the deeper things of God. So muli, dito nag-uugat yung mga kaisipan na yung encounter meeting with God, revival meeting with God. Now, I'm not saying na lahat ng revival meeting, may mga Baptist na gumagawa niyan ay mali. Pero yun bang ito ay nakafocus sa particular na event at pwedeng i-set up ito. Naalala ko itong 1 or 2 months ago, merong revival team bibisita dito sa Maynila, sa Pilipinas. At again, parang nakadepende dun sa team na yun, yung revival. May program sila at kaya na lang gawa ng program para magkaroon ng revival. May mga secret steps. Pag ginawa mo, magkakaroon ng revival na as if kontrolado. So, dun nang gagaling, dun sa Keswick na. May stage na ikaw ay ligtas, okay? And then, sana dumating ka dun sa ikaw naman ay lalago. As we been studying this church, we will see here sa ating pag-aaral, that is not the case.
kapag ang isang tao ay tunay na ligtas, yun ay simula na ng kanyang paglago. Hindi sometime later, tsaka siya magsisimulang lumago. Idea, transition from carnality to spirituality. The word fill is viewed as contrast to empty. So, mapuspos, mapuno ka ng banal na spirito. Ibig sabihin, kung hindi ka pos, empty ka. Hindi ka puno, empty ka. Of emptying of self and full of the Holy Spirit. Almost equal to being possessed by an evil spirit. So, yun yung idea. Ikaw ay dapat empty ng sarili mo at puno ka ng banal na spirito. At ang banal na spirito, ang quote and unquote, nagko-control sa iyo, ano? Ano ba yung meron akong pastor na narinig noon, subukan ko tandaan yung term niya. Nakalimutan ko yung term na ginagamit niya na as if parang let go and let the Holy Spirit take over. No, that's not the feeling of the Holy Spirit. Ano, hindi yun. As we will see sa ating pag-aaral, it is a conscious submission sa Panginoon. Hindi ito basta let go lang and para kang tayo na lang ng agos ng banal na spirito. Isa pang wrong idea about this is perfectionism. Being filled with the Holy Spirit is equal to perfectionism. It means you will be immune to temptations, or you will level up in such a way na makakarating ka sa mga level na kung saan hindi ka natatablan ng ilan at mga tukso. The process of getting from lower level to a higher causes immunity to temptation or higher enlightenment. So yung medyo mas mga nasa edad ko ho at younger, siguro magigets yung illustration ng parang game character habang nagle-level up, ano, nung mahina siya, kahit yung mahinang kaaway, apektado siya. Pero malakas na yung game character, wala na magawa yung kaaway, hindi na siya tinatablan. Ano? Basically, parang Superman, hindi ka tinatablan. So, merong panahon. Yung naarestong si Kubuloy, sabi niya, nung tinanong siya, nung isang foreign reporter, maraming magaganda rito sa kingdom nyo, hindi ka ba natutukso? Sabi niya, wala na, hindi daw siya tinatablan ng mga ganun. So again, that is very, very foreign pagdating sa salita ho ng wala yun sa salita ng Diyos. Point, it is true that the scripture speaks of a level of maturity in believers. Sa Hebrews chapter 4, verse 5, verse 14, ano? We ought to be teachers, ano? Pero milk ulit ang pupunta nyo sa 1 John 2, 12 and 13, fathers, young men, and then yung mga yung mga babes. So meron talagang level sa Christian maturity, but there's no level of maturity that makes one immune sin or obtain a higher level of security key to open more secret doors of knowledge. So walang pagdating sa kapuspusan ng banal na spirito, hindi yung dumarating yung habang napupuspos ka, mas nagiging immune ka, or habang walang iniwan niya para napopromote ka sa promotion mo, nabibigyan ka ng mga dagdag na susi, ng mga pintuan na pwede mong i-access, mga sikreto ng Diyos na pwede mong malaman. Again, ay hindi ho ganon. 1 Corinthians 10 verse 12, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Again, yung warning na salita ng Diyos. Kung tingin mo immune na, sabi ni Pablo, ingat ka, baka bumagsak ka. So there's no such thing as immunity. There's no such thing na lagpas na ako dyan, graduate na ako dyan, wala na yung talab sa akin. There's no such thing. At kaya kailangan na tayo ay lagi at lalong maging mapagbantay. Romans 7 verse 23. Si Apostol Pablo mismo, yes, may discussion dito kung ito ba ay words ng Pablo na unsaved or Pablo na saved, and I propose na ito ay lengguwahe ng isang Pablo na ligtas na, Kristiyano na. That's why there is struggle. Pag hindi pa ligtas, there is slavery to sin. Walang struggle. So pag Kristiyano, nahandun yung struggle, at yun yung pinipinta dito sa Romans chapter 7. And this is a saved person struggling against sin. Nasabi, but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Again, this is Apostle Paul
At siguro wala sa ating mayabang enough para sabihin na, oy, narating ko na, oo, nahigitan ko pa ang level ng spiritualidad ni Apostol Pablo. Pero siya mismo, sa kanyang kalagayan, aminado siya. At tingin niya nga sa sarili niya, oh, wretched man that I am. When I desire to do good, evil is present with me. Naandun yung struggle pa niya sa kasalanan. And sa Corinthians, sabi ni Apostol Pablo, I beat under my body and bring it to subjection. Dinidisiplina niya kanyang katawan para maipailalim. So muli, dahil kung hindi niya gagawin, sabi niya, baka matulad ako dun sa after I have preached Christ, maybe cast away. Ako'y maisang tabi. Hindi na maging useful sa Panginoon pag hindi ko dinisiplina yung aking sarili. So hindi ito si Apostol Pablo na naghihintay lang maabot niya yung level up and then immune na siya. No, it's a constant struggle against sin. So, yun yung dalawang mali sa view ng being filled with the Holy Spirit, yung Keswick or higher life, and then yung perfectionism. Spiritfulness is the intensification. Ano ba natin titingnan ito? Spiritfulness is the intensification or the increase or growth of the inward working of the indwelling Spirit. So, ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ay ang pagtindi, ang pag-increase, ang pag-unlad ng inward na gawa, yung gawa sa loob ng nakatahang banal na Espiritu. So, bakit natin? Ito hindi magkakahiwalay. Ano? Tayo ay tintakan ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu na ito nakatahan sa atin at nakatahang banal na Espiritu sa atin. Hindi siya tamad. Hindi siya walang nagawa. Siya ay aktibo. At nag-i-intensify ito at magkakaroon ng epekto sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. So what is the biblical idea when it comes to the being filled with the Holy Spirit? Tutuloy natin to next week. The idea is not taking away self to give place to the Spirit, but the self to be under the domination of the Spirit. So hindi yung let go and let God, no? Hindi ipapailalim natin, isasubmit natin, iisusuko natin. Sa term ng Romans chapter 12, pag-o-offer ng ating mga katawan bilang haing buhay sa ating Panginoon. So it is a conscious effort to give ourselves, to submit ourselves to the working of the Holy Spirit sa ating buhay. And sa mga susunod natin ng lessons, makikita natin, hindi yan mystical na parang may bigla kang maririnig na bulong o may raramdaman na parang may sisiko sa'yo, sige gawin mo yan. No? But there are practical steps and there are means na binigay ng Panginoon upang tayo ay patuloy na magpuspos ng banal na Espiritu. At hindi tayo naiiwang mag-isa sa ating sarili. Again, it is He who worketh in us both to will and to do of His good pleasure. It is God that works in us. At ang banal na Espiritu na nakatahan sa atin ay gumagawa. And the fruit of the Spirit, Galatians chapter 5, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, faithfulness. So again, those are all inward character na nagkakaroon ng epekto sa ating mga buhay. Tutuloy natin yan sa susunod natin na pag-aaral. Okay. May lamang ho. Tingnan ko muna kung merong tanong sa ating comment section. Wala naman ho sa ating comment section. Salamat ho sa Panginoon sa mga kasama ho natin ngayon. Tignan ko lang ho sa atin hong messenger. Kami nag-PM sa akin. Wala naman sa text message. Si Brother Boy. Paano matitiyak ng tao na tunay siyang may Holy Spirit at surely saved? Baka kasi may knowledge lang at not true faith. Baka hindi born again, baka hindi siya elect. Paano matitiyak? Well, una, dapat niyang tiyakin. As Apostle Peter said, make your calling and election sure. As Apostle Paul commanded us, examine yourselves whether ye be in the faith. So, mula doon sa mga text na yon, makikita natin na it is possible to have an assurance of salvation. At ang sabi ng salita ng Panginoon, nakatahan ng banal na Espiritu sa atin, Romans chapter 8, and the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children. Ang banal na Espiritu mismo bears witness, nagpapatotoo ito. Dalawa ang general na thought
ng paano ang Banal na Espiritu nagpapatotoo. One, in a very, very special personal way. Andun yung testimony ng Holy Spirit sa atin na anak at tayo nga ay anak ng Diyos. Now, ayaw din naman natin na tayo ay titiwala lang sa baka mamaya ay damdamin lang ito or overwhelming emotion lang ito. No, the Holy Spirit that dwells in us is active. Active. Nandun yung fruit ng Holy Spirit. Kung naalala niyo yung pag-aaral natin of Galatians chapter 5, merong works of the flesh. These are the works of the flesh. And meron ding fruit of the Spirit. And against such, there is no law. That is, you are no longer under the judgment of the law. If the Holy Spirit present in you is at work at nandun yung bunga. No, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi porket kinakakitaan natin ng kabutihan ay Kristyan na. No, kailangan nating alamin meron ba siyang maliwanag at maayos sa pagkaunawa at pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. At the same time, hindi naman porket kayang sambitin ng Ebanghelyo, maniniwala tayo agad na ligtas. Nahandun pa rin yung panawagan na by their fruits ye shall know them. So we can never really paano bang sasabihin? We can never really, ano mo yung word? Objectively judge a person na, oy, Kristiyano yan. Because we can only judge based on what we see. At marami pang katangian na sinasabi sa salita ng Diyos. Sabi ni John, these things I have written unto you that ye may know that that ye have eternal life. 1 John chapter 5. That means the book of 1 John is one of the purpose, hindi lang yun ang purpose, pero one of the main purpose ng book of 1 John is to give Christians almost like a checklist. Parang i-check nila para makita nila kung tunay silang mga Kristiyano. Andun yung pagmamahal sa kapatiran, andun yung pagsunod sa kautusan, andun yung lakad ng buhay, andun yung pananampalataya sa mga partikular na mga katotohanan ng Panginoon, andun yung hindi pagmamahal sa sanlibutan. So again, madaming sinasabi ang salita ng Diyos, and all of this should be contributing. Not just one, but all ay merong ebidensya ng nagpapatuloy na paglago sa mga area na ito para ang isang tao ay magkaroon and nag-i-increase sa kanyang assurance ng salvation. Medyo mahaba, pero yun yung mga ilang paraan para kung babalik ka na sa 1 Peter nga pala, to make your calling and election sure, add to your faith. Add to your faith. We are called to add to our faith. Yes, we are saved by faith alone, pero pagtapos mo maligtas by faith alone, ang sabi ni Peter, add to your faith. That means it calls us to work. And then pagkatapos na tsaka sinabi, make your calling and election sure. So again, nahandoon makikita sa buhay ng isang Christian. Number next, ano pagkakaiba ng assurance at security of salvation? Ang kung naalala nyo sa mga dati natin pag-aaral, ang security of salvation, yung katiyakan ng ating kaligtasan, ito ay yung paano ba sasabihin? Yung kaligtasan ay hindi maaaring mawala. Yun yung security. Secured ang salvation. This is objective. Walang Kristiyanong mas secured kaysa sa iba. Basta ang sabi ni Kristo, kung tupa ka niya, walang makakaagaw sa iyo. So, all true na tupa ni Kristo ay secured. Objective blessing po yan. Ang assurance of salvation ay subjective. Make your calling and election sure. Examine yourselves whether ye be in the faith. Add to your faith virtue and virtue, faithful, and so on. So we grow in our assurance of salvation. Yung ating personal na katiyakan sa ating sarili. Ako nga ba ay tunay na mananampalataya? Now, pag ang isang tao ay totoong mananampalataya, magkaroon man at dumarating minsan ang doubt sa Kristiyano. Hindi doubt kay Kristo. Sana naalala niyo pag-aaral natin noon. Hindi doubt sa Ebanghelyo, kundi doubt sa sarili niya. Totoo ba akong Kristiyano? Ako ba talaga ay totoong mananampalataya? Kung totoo siyang Kristiyano, wala makakaagaw. Even yung doubt niya.
Wala siyang doubt kay Kristo. Sana makukuha niyo. Wala siyang doubt kay Kristo. Kumbinsido siya. Pero, at madalas dumarating yun pag sa buhay ng Kristiyano, lalo na kapag nakakagawa ng kasalanan. Kristiyano nga ba ako? Bakit ganito? Ba't nasabi ko yun? Ba't nagawa ko yun? Dumaan man sa doubt, yung security hindi nagbabago. Pero yung assurance ay pwedeng mayanig minsan, at pwede rin naman sa biyaya ng Panginoon, as we have seen some verses, as we have recited some verses, pwede ito at napatibay ng patibay. So yun ho ang pagkakaiba ng security and assurance of salvation. Salamat po sa mga katanungan, and I hope tayo ay magkita-kita this coming Lord's Day, and then also pag-pray ho natin ang parating na kasal ni Sister Claire ay Brother Chad. Ingat po tayong lahat. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya mo, sa mga katotohanan. Lord, salamat sa Espiritu na nakatahan sa amin. Salamat po. At nawa, O Diyos, bigyan mo kami ng lalo pang pagkaunawa sa napakadakilang katotohanan na ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga bukas na mga mata, mga bukas na tenga. Na Lord, ang ingay ng sanlibutan, ang daming pinapakita sa amin. But Lord, help us to fix our eyes sa napakadaming mga katotohanan, kamanghamanghang katotohanan. Paano namin maipapaliwanag ang banal na Spiritong nakatahan sa amin? So help us, Lord. At tawa, tulungan mo kami na mula rito ay magkaroon kami ng katiyakan pa, ng kapayapaan, at lalo't higit ay matulungan kami upang lalong lumago sa aming pananampalataya at patuloy na makita sa aming mga buhay ang gawa ng banal na Spiritong nakatahan sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. At ito ho nagtatapos. Ito na makikita. Ito ating time in the Word. Ingat po tayong lahat at patuloy tayong magpagamit sa Panginoon para sa katwiran sa paghahayag ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Reminder lamang po. Nasaan na yung ayun. Last na. Reminder ho sa atin, please, kung maaari ho ay ayan. Subscribe, and share ang Faithful Bible Truths. God bless po. Magandang gabi. Dito ho tayo nagtatapos.